tries to roll over my bones, when sorrow comes to steal the joy I own, when brokenness and pain is all I know, I won't be shaken. No, I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. She no longer has a place to hide. I am not captive to the lies. I'm not afraid to leave my past behind. Oh, I won't be shaken. No, I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, I'm standing. There's power that can break off every chain. There's power that can empty out a grave. There's resurrection power that can save. Power in your name. Power in your name. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, yeah, when I'm standing in your love. Oh, my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, I'm standing in your love. Oh, standing on the rock. Oh, I'm standing in your love. Magandang umaga po muli sa ating lahat at narito na naman po tayo para makapag-aral ng salita ng Panginoon. Tayo po muna ay magsimula sa isang maikling panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa kabutihan mo sa aming buhay. Salamat sa pagkakataong ito na muli kami makapag-aral ng iyong salita. Bigyan mo kami ng katalinuhan at karunag mo mula sa iyo na maunawaan ang lahat ng sinasabi mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, at gabayan, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila, sinasamba. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So sa umagang ito po, ating pag-aaralan ang Exodus chapter 36. So verse 1 to 38. So dito po ating makikita pag ating binasa. Ito po yung pagbibigay ng mga Israelita ng mga handog para sa paggagawa ng toldang tipanan. Ganon din yung mismong paggagawa po, kung paano ginawa yung toldang tipanan. So dito po pumili ang Lord ng mga tao na may kakayahan, binigyan niya ng kakayahan at kaalaman para gawin ang santuario. So sila po yung pinakamahuhusay at pinakamagagaling na manggagawa. So kung ihahalin tulad po natin sa panahon natin, so mapalad po tayo
tayong mga naglilingkod sa Panginoon, tayong mga kamanggagawa ng Lord sa kanyang kaharian. Para tayo kasi tayo kinakahabagan ng Lord, binibigyan tayo ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya, bagamat di tayo perpekto. Kaya salamat sa Panginoon. Tunay na gano'n na lamang yung kahabagan niya sa ating kapanahunan ngayon. At sa pagpapatuloy po, makikita natin dito yung detalyadong instructions ng Lord kung paano gagawin ang toldang tipanan. Yung bawat sulok, kung gaano kadetalyado yung design niya, yung haba, yung lapad, maging ang kulay po. At marami pang iba na details sa paggagawa ng santuaryo. So, ganon kadetalyado ang Panginoon mag-instruct. So, kung ganon kadetalyado ang Panginoon sa kanyang mga instruction, dapat bilang mga kamanggagawa ng Panginoon, ganon din dapat kadetalyado yung response natin dun sa ipinapagawa ng Panginoon. Amen po ba? So, sa aking pong pag-aaral, meron daw pong 7 principles in getting things done. O yung meron daw 7 prinsipyo para during sa paggagawa ng isang bagay o ng isang instruction. Lalo na po, instruction galing sa Panginoon. Ang una po ay yung leaders must be appointed and recognized. So makikita po natin dito na kung paano tinawag ni Moises si Bezalel at Aholiab, maging yung mga kamanggagawang pinakamahuhusay na kamanggagawa. So, sabi dyan, sa number 1 principle, leaders must be appointed and recognized. So, kailangan po ina-appoint. Kailangan may nag-a-appoint kung sino yung mamumuno sa isang gagawin. Kailangan din nire-recognize. So, kasi nagiging motivation din po yun eh. Tayo bilang tao, pag tayo na-recognize as a leader, o binigyan tayo ng pagkakataon bilang maging isang leader, so malaking encouragement po yun sa isang napili. So number 2 po, good leaders choose people with demonstrable skills. Ano po ang ibig sabihin? Yun daw mabubuting leaders, pinipili nila yung mga tao na talaga namang may kakayahan na gumawa. So, yung mabubuting leader daw hindi pipili ng mga tao na alam niya na siya rin yung may hirapan or hindi magagawa yung mga bagay na iaatang sa kanya. So, kaya mapalad tayo kung tayo mabibigyan ng pagkakataon sa ating mga iglesia na mabibigyan ng pagkakataon tayo makapaglingkod sa Panginoon. So, pagpasalamat natin kung tayo ay isa sa mga pinili ng ating mga leaders or ng ating mga pastor. Amen? So, sa number 3 po, sabi dito, the best workers are the called ones. Yung pinakamahuhusay daw na manggagawa ay yung mga tinawag. Ayan. So, kasi, hindi ka kasi tatawagin o hindi ka pipiliin kung talagang kung hindi mo kaya yung trabaho na iaatang sa iyo. So, ganun din naman kahit hindi patungkol sa Panginoon, kahit patungkol sa trabaho, sa lahat ng dito habang tayo nabubuhay. 'Di ba? Hindi naman pipili yung isang leader ng alam niyang wala namang gagawin yung tao, 'di ba? So, yun. The best workers are the called ones. Kung sino yung mga tinawag, sila daw yung best workers. Sila yung best na kamanggagawa. Kaya, mapalad tayo at ipagpasalamat natin kung isa tayo sa mga tinatawag. Ayan. Number 4,
The workers were supported by all of the people. So mababasa natin sa bandang unahan ng Exodus 36. Nakita natin doon yung suporta ng mga tao para doon sa paggagawa ng toldang tipanan. Sabi pa nga dito sa 5, even in the midst of God's steering, people need to be channeled and directed in their desire to help. So, kailangan pa rin ng direksyon. Hindi dapat mawala yung direksyon. Yung nagdadirect. So, yun yung kahalagahan ng ng merong isang leader. Mabuting leader. So, nabibigyan tayo ng direksyon ng tama. So, mapalad tayo na kung ang ating mga leader ay may banal na takot sa Panginoon, kasi nakakasigurado tayo na ang kanilang direksyon ay patungo sa ikalalago ng ating mga espiritual sa tama. At maging mapanuri din tayo, kasi kaya mahalaga nagbabasa tayo ng Biblia para alam natin yung baseline ng pagiging Kristiyano. Amen? So, yun. Sabi pa dito sa number 6, when needs were met, they stayed inside the vision and cut off the flow of needs. So, nagbigay ang mga Israelita, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng mga Israelita ng mga gamit sa paggawa nga ng santuaryo. Then, nung na-meet na nila yung mga kakailanganin nila, pinatigil na ni Moises yung pagbibigay. At nung pinatigil nga ni Moises, nung binilang nila ay sumobra pa doon sa pangangailangan. Sabi diyan, they stayed inside the vision. Kung ibig sabihin nun, pagka malaking tulong po kasi na meron tayong mga resources. Malaking tulong yun sa mga kamanggagawa, kasi nag-i-stay sila sa vision. Kumbaga, ang vision nila ay yung matapos o magawa ng maayos yung toldang tipanan, di po ba? Kasi yun yung inuutos ng Panginoon. So, yun yung vision nila. Matapos yun, magawa ng maayos. So, kung kulang-kulang yung resources, hindi nila magagawa yun. Kaya mahalaga talaga na may resources. Nagtutulong-tulong yung mga tao. Sabi pa sa number 7, at ang ikapitong prinsipyo nga po ay, the work was attributed to the leadership even though it was shared project. So, di ba nga, dalawa po silang tinawag ni Moises, sina Bezalel at Aholiab. So, bagamat dalawa sila, yung trabaho ay pinagsikapan nilang magampanan as a leader. So, yun, mahalaga po talaga sa isang gawain na may namumuno. May isang namumuno na mabuti, may banal na takot sa Diyos. Lalo higit na yung may banal na takot sa Panginoon. Kasi nakakasigurado tayo na hindi tayo maliligaw kung yung ating leader ay totoong may banal na takot sa Panginoon. So, ano po yung reflection natin sa ating buhay? Maging, maging mapanuri tayo sa kung ano man yung inuutos sa atin na Panginoon. Maging, tingnan natin maigi, pakinggan natin maigi kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa ating buhay. At suriin natin kung paano natin susundin yun. Tingnan natin kung gaano kadetalyado yung mga inuutos ng Panginoon sa atin. At tulungan tayo ng Panginoon na magawa natin ng maayos lahat ng pinag-uutos niya. Hindi lang maayos, kundi kung gawin natin ng detalyado yung mga pinag-uutos ng Panginoon. Kaya, ayun po,
Nawa ay may natutunan kayo sa umagang ito. Salamat po sa inyong time na pakikinig sa ating napag-aralang salita ng Panginoon sa Exodus 36. Salamat po at muli tayo mag-end sa isang panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon, sa mga salita mo na aming napakinggan. Tulungan mo nga po na tumanim ito sa aming puso't isipan at magawa namin mga bagay na pinag-uutos mo sa amin. Magawa namin ng maayos, detalyado, at paghusayan namin, Panginoon, yung pagsunod namin sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, muli sa iyong kabutihan at kahabagan sa amin. Pinupuri ka namin at dinadakila at sinasamba. Ito po ang aming samot panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen po. Maraming pong salamat at magandang umaga po muli sa ating lahat.